Uy, kumusta? Nakailang bote ka na? This is After Two Bottles. I'm JL. And I'm GB, and welcome to our 6th episode. This is your sign, mag-resign ka na. Oh, ganda, di ba? Ganda nung uy, kumusta ko? Parang lutang. Di ba? Uy, kumusta? Di ba? Wow, may padrama effect pa pala yung pagkakasabi. Well, ako naman yung opposite nung sa'yo. Ako medyo ay lively. Kasi parang, Bakit kaya? Wow. Ah. May mga hidden meaning yung tono nung bakit mga nga salita. masaya ka? Ay, masaya ako kasi today, nakabili ako ng TV. Wow. Very adult. Oo. Adulting Oo, life. di ba? Ganun yung adult eh. Na, Hindi True. na yung mga dating binibili mong mga pagkain. Hindi yung mga yung mga damit-damit or yung mga luho mo sa life na ngayon, mga pang-personal mga investment na sa bahay. Oo. Kaya parang wala lang. Nung nakaraan, bumili akong kondo. Wow. Joke lang. Hindi ako sure dun. So, before tayo pumunta siguro sa ating, episode for today, may ipopromote muna tayo. Wow! Yes, this episode is sponsored by... Ito pong episode namin ay sponsored by, wow! Kaya i-promote natin sila. Hindi. We support our friends. So, please support the business of our friend, Smart Designs. So, ano bang meron sa Smart Designs? They do digital go. graphic designs, layout, ng mga certificates, invitations sa kasal nyo. Diba? So, those are the things yes. pwede nilang gawin for you. On any other thing na about graphic designs, I think they can have yes. it. And so, sila din, please. Oh, sige. Sila din yung... Oh, yeah. Example na nung gawa nila is yung Podmats natin. O, diba? Yung nakikita nyo pong After Two Bottles, sila po yung gumawa niyan. So, for inquiries, you may message them on Facebook, sm.artdesign. So, search them and message them for your inquiries, and then, guys, sobrang legit, maganda to, and affordable. Yeah. If I will put a link sa episode episode description. Yes, sa social medias namin, we will put the links. Para mas mabilis silang mahanap. Yes, kung may mapapagawa kayo, pagawa na kayo dito. The best yan. Yeah. Di ba? Oo, kaya kung kayo gusto nyo din magpa-promote, alam nyo na. Alam nyo na, pag promoting, kunin nyo lang po kami. Wow. Email nyo lang kami. Oo. Madali po kaming kausap. Kaya po namin yan. Wow. Alam mo talaga. Oo. So, today, meron tayong extra bottle. So, yes, extra thank bottle. Thank you kay Miggy for this. So, we have an extra bottle today. He is Mr. E. Oh, diba? Ang mysterious. Mr. E. Palakpakan naman natin. Mr. E. Clap. So, ayun, napipi ata si Mr. E. Yun na yung cue ni Mr. E. JB. Wow. Formal ni Mr. E. Oo. Alam niyo na. Pang talaga ito, pang HR resignation. alam mong pang corporate si Mr. E. Hindi ako sanay sa Mr. E. Ay, sorry. Nasanay lang. Ulit-ulit naman Mr. E. Mr. E. Ang sakit ng chan ko. Wala lang ako masabi. Hindi, wala lang. Sige, hindi lang ako sanay na Mr. E. So, yan, sige. Dahil yung topic natin ngayon is, this is your sign, mag-resign ka na. So, I mean, naisip natin to, JL, no? Na ang pinaka-suited na taong kailangan natin gawing extra battle is si Mr. E. Tama ba ako? Oo. Talagang nung naisip natin tong topic na to, ang naisip agad natin na i-guess ay si Mr. E. Wala tayong ibang naisip, kundi siya lang. Bakit kaya? Bakit siya? Sa tingin mo, Mr. E, bakit kaya ikaw ang naisipan namin sa topic?
Totoo. Ano sa tingin mo, Mr. E? Bakit ikaw yung naisip namin agad? Bakit nga ba? Really, hindi ko rin alam kung bakit ako yung naging naisip ng tao dito sa topic. Hindi, sige. Pero Tulungan ka namin. siguro malamang meron kayong si JL and also yan, ikaw JB, meron kayong qualifications or what na mas Na parang ikaw yung napili talaga namin, ganun ba? Kita niyo naman ang formal ni Mr. E. Oo, na in diba? every Ang formal aspect talaga mayroong niya. mabibigay kasi I'm a fan since episode 1 ninyo. Oh, thanks so Uy, hindi mo much na sa for episode 0. supporting. Episode Para 0. Hindi, sige. Bakit nga ba si Mr. E? So, we have a first question to you. Ikaw na magsabi, JL. Ikaw muna yung first question. Nakailang resignation ka na ba, Mr. E? Undisclosed, 2. What do you mean by undisclosed? Ang awol. Sige, para alam natin what is undisclosed. Ayun. Yung undisclosed, yung hindi ko nilalagay talaga sa resume ko would be 2. Nakadalawa na akong job prior to my current. Pero yung tinatreasure ko talaga na meron akong experience na nakuha would be 1. Okay. So, bilangin natin. Pang ilang work mo na yan? Ngayon? Currently, ngayon, 3rd work ko na. And it is a span of ilang buwan lang yan, di ba? Yung pagitan. I've been working for more than 2 years. Okay, so yun, makikita natin na parang like in a span of ilang taon ka pa lang nag-work, 3 company ka na kaagad. Tama ako, di ba, Mr. E? Ama. And hindi naman siya definition ng Siguro malalaman natin later on kung kung why, what would be the reason. Oo, bakit ganun yung nangyari? Kasi of course we do not know the story behind it. Usually mga boomer, hindi sila iba yung opinion nila with regards to resignation. So mamaya makama-dissect natin. So ano bang pwede natin makita yung pinagkaiba ng generation natin today and yung generation nung generation noon when it comes to the perspective of resigning. Oh. So, ano ba mga signs na tinitignan mo, Mr. E, na dapat mag-resign ka na? Okay. So, if sasagutin ko yan, malamang ako na kung sasabihin yung willingness ko bumangon ng umaga. Dahil as our corporate, katrabaho ka, papasok ka babangon ka ng maaga, malamang pagka-uwi mo nun, hindi normally natatapos yung 8 hours. Lalo na sa corporate, laging more than 8 hours. Tapos nagiging thank you na lang yung more than 8 hours mo. Ay, talaga? Oh! All this time, akala ko, may OT kayo. Akala ko, pagka-corporate, pag sinabi nyo overtime, like, bayad yun, di ba? Ang akala ko sa line ng work lang namin ni JL, yung it's your choice kapag nag-overtime ka, and that will be thank you. Oo, thank diba, you. sa linya ng work natin work namin ni JL. Pero yung sa linya ng work mo, Mr. E, wala palang bayad yun. Yes. Sadly, Tasha, ang mangyayari doon is upon approval or subject for approval ng mismo manager mo kung i-approve niya. Kasi hindi ka naman niya pina-force mag-OT. So, ideally, dapat matapos mo yung work mo for 8 hours. So, that would be sa corporate life. Yun yung parang kapatid ko na ganyan, may application, may form siyang sinusulatan pag ipapa-approve yung OT. Parang ganun ba yun? Yeah, tama yun. May separate siyang para approval. Although may time in ka, magpa-punch in ka, kasi index na gagamitin. So, magta-time in ka. At magta-time out ka. Kahit more than 8 hours ka, if hindi siya inallow ng manager mo, or hindi siya in-approve ng immediate head mo, hindi siya i-acknowledge ng HR. Thank you. Wow, ngayon ko lang to naintindihan. Ngayon ko lang to narinig. All this time, nakala ko ang sisipag yung mag-OT dahil may bayad. Oo, diba? Kasi may bayad siya. Yun yung sinasabi ko, naiinggit ako pag may kausap akong
nag-work sa mga office, yung pag sinabi na, OT ako, bayad naman yung OT. Laging buti pa ganun yung sila, thinking diba? ko. Oo. Ganun pala yun. Okay, I learned something today. Tama. Yung mga ka-work natin, mga corporate na nag-e-extend, lamang yun, naghahapit para kinabukasan, may deadline. So, yun lang. Okay. So, that's one. Yeah, they are forced na mag-OT. So, that's one. If yung willingness mo ba na mag-OT ka, thank you, willingness mo pumasok ng umaga, uuwi ka ng Thursday. So, parang more than, yung iba, unfortunately, nagtatrabaho ka sa probinsya. Nagtatrabaho. Ibang region. Galing pa sa probinsya. Yes. Kunwari, Calabarzon ka, galing, tapos magtatrabaho ka sa Metro Manila, like Makati, so ilang hours pa, aside from 8 hours mo. So, it's a sign na if hindi na parang yung paa mo talaga eh. If dinadala ka ng paa mo over your kama mo, na mahiga ka na lang, hindi parang, worth it. Parang kinakaladkad mo na lang yung sarili mo to work. Mm-hmm. Parang ang lagi mo na lang inaantay that's another one. The second thing. If inaantay mo na lang lagi yung quincenas or katapusan. Kasi so like parang wala ka ng motivation to work. Yung minsan nga umabot din ako sa point na yung calendar kasi every desk may calendar eh. Same thing naman siguro sa inyo JB and JL. So yung iba kino-cross out na lang. So ilang days na lang bago mag-quincenas, ilang days na lang bago literal na nagka-count down. Yung kino-cross out mo yung dates. Yung mga ganon. Wala ka ng bill. Work. Gets. Okay. Ano pang signs ng mga parang nagawa mo, Mr. E? Grabe naman, JB, sa pagkapo. Ay, kasi parang very head formal natin ka kasi. Oo, parang kasi boss ka na. Sir, ano po yung ano? Tunog boss ka kasi. Very professional. Okay. Ang second takeaway ko kasi dyan yung toxic environment. Can you define? Paano ba yung toxic environment sa work? May definition ako ng toxic environment on my case. Number one, if toxic yung workmates mo. Meaning, yung mga ka-work related mo talaga. Yung mga nasa department. So, that would be. Another thing would be yung politics. Kumbaga, yung isang manager na influensyahan niya yung general manager na hindi naman tama yung influence, hindi naman tama yung decision, mabulungan lang. Parang, what the heck, saan nanggaling yung decision na yun? Tapos come from nowhere, may sulsol pa. So, it happens na hindi lang sa government natin. It also happens in a corporate na if hindi ka ganun ka-strong, it would end you up na susuko ka na lang agad. So, it would be another signs if you are not enough strong. So, you should have parang a courage din kasi. For the signs. Kung will na ba, hindi mo na kaya i-tolerate yung ganun katoxic na environment. Yung workmate mo na araw-araw, kung ano nung sinasabi naririnig, ilalabas mo ba or kasi ilalabas mo or ipapasok mo sa labas. Like that. Or i-analyze mo na, okay, wala lang siya magawa, kaya niya binaboycott yung mga ganun nangyayari. So, it happens kasi sa corporate eh. Naranasan ko rin siya actually. Normally, nangyayari siya sa mga more than 10 years na nagtatrabaho sa corporate na pinasukan mo. Kunwari ako, nakapasok ko lang. In a year, naganda ko narinig na, ganito siya, kumlaude siya, or what. Ganito yung, reference niya. Ganito yung preferred niya. Normally, nanggaling siya sa old naka-work ko dahil merong silang iniisip na seniority level. So, yun yung another. Seniority. Kung bagay, isipin nila, senior ako, kakapasok mo lang, dapat wala kang say. Mag-obey ka kung ano yung sa tingin mo. Kung ano yung norm na. Totoo yan. Sa seniority. Ayun yung iniisip. Which is parang wala siyang improve. You are obliged. Oo. Parang wala siya yung room for like improvement or for innovations, 'di ba? Kasi kung parang ito na yung culture, doon na lang tayo ikot. So parang kung ano yung nakasanayan, yun na. Which is parang ako,
sumingit agad kay Mr. Ino. Wala lang. Naano lang ako dun sa word na seniority. Ikaw ba, may Sige, definition ka ba, JB, ng toxic environment? Toxic environment. Ako kasi, more on, tolerable yung ka-work for me. Mas tolerable sa akin kapag toxic is yung mga katrabaho ko. Kasi medyo ako, ang hindi tolerable sa akin is toxic na administration or management. Kasi sila yung nag-lead eh. Ni Mr. E kanina yung pag may pinapaboran na yung hindi naman like pinapaboran. Hindi naman ganun yung thinking ko. Hindi lang about sa pinapaboran. Yung akin, for me, is that toxic because, for example, hindi niya nakikita yung worth nung mga tao nila or wala silang pinakikinggan. Ito. Yung parang more on, hindi nag-grow yung company with the help of the employees. Ang tingin lang nila is, gawin nyo to, trabaho nito. Parang wala kayong may aambag sa amin. Pero yung thinking ko kung sa katrabaho kasi, pag toxic na katrabaho, parang akin, depende ko na yun paano ko iti-take. Pwede kong hindi pansinin, di ba? Pwede hindi ko pansinin, or pwede kong pansinin. Depende yun sa akin, kung paano ko siya tatanggapin. Pero yung mismong leader, yung mga taong hindi marunong makinig, at toxic kausap or ka-work, yun ang hindi ko kayang i-tolerate. Pag leader na mismo yung toxic. Kasi parang na yun bababa na rin yun sa system ng company. Okay. Yeah. Dahil sila yung namumuno. So, maaapektuhan na siya lahat. Ganon. Ikaw, JL? I think ako more on kagaya nung kay Mr. E na toxic environment is dependent on the people you work with. Kasi there are really people na will make your living work, your life as a hell. So, kapag someone is giving you too much shit, I think that would be toxic environment. Totoo din naman talaga yun. Pero well, aside from toxic leaders or management or katrabaho, may hindi pa ako gusto yung sinabi ni Mr. E. Like yung seniority. Parang hindi lang siya sa line of work natin nag-exist. Parang lagi sa lahat. Sa lahat ng nag-e-exist siya sa pila sa grocery, sa lahat laging may things, 'di ba? Sa simple things. Though wala naman tayong problema dun sa senior citizen line. Wala naman tayong problema actually, dun. But do not abuse it. Ako, I like those seniors who know their place. Na parang, this is also a human being. I should respect this person too. Yung mga ganong klaseng senior citizen. May mga ibang seniors na they disregard the capabilities of a young person just because that person is young. Pero, honestly, if you are working together, whether you are older or younger, may matututunan ka sa ka-work mo, no matter what. Yes! You will learn from one another. Tama ba kami, Mr. E? Tama. Agree ako dun. Kasi, syempre, matagal na sila sa industry. Ikaw kakapasok mo pala. Of course, i-impart nila yung knowledge. And then, ikaw naman, you have the decision kung sa tingin mo ba is okay yung ginagawa nila or kung sa tingin mo bang mai-improve mo pa yung ginagawa nila. Which is, if open-minded, yung senior ninyo, i-apply niyo yun sa kanya. Which is, bihira yun. Feeling ko bihira yung ganong thinking ng mga matatagal na sa work. Well, sa akin siguro, sa experience ko sa work ko, though wala pa akong, ayun po, listeners, never pa ako nag-resign. Never pa ako nag-resign. Wala pa akong idea or feeling regarding resigning. But yung seniority is that parang yun yung araw-araw kong kailangan i-deal sa work. Ako yun yung naman. nangyayari talaga siya. Tapos yun, JB, nakakapuno, no? Inaraw-araw ka.
Oo. I Yung- mean, like, parang ayoko naman gamitin ayoko gamitin yung sa akin yung mas matanda ako, mas may alam ako na ako yung tama agad. Like, yung parang ako, be open when it comes to suggestions. Kanwari, ganun. Or sa comments. 'Di ba? Para mas maging maganda yung line of work. Pero kasi, yung na-experience ko is that, bawal akong magsalita kasi ako yung pinakabata. Gets mo? Dahil ako yung pinakabata sa work. So, parang, ikaw yung least priority pakikinggan. Diba? Ganun yung nangyayari. Tapos, ang hilig magpasa ng work. Ayun. Younger, pinapasa. Ayun ang madalas na nagiging Sa problem. younger, Ano, diba? ayan. Sabihin niya, ay, Pinapasa- capable naman yan. Kaya naman yan. Gusto niya Oo, matuto. Ibigay mo Bata dyan. pa yan eh. Bata pa yan, Oo. kaya kaya niya yan. Lalo na ngayon, pandemic. 'Di ba? Ngayong pandemic, more on lahat tayo online. Tama ako. Online yung work natin. Nakakainis yung card na ginagamit na, matanda na kasi ako, hindi ko alam yan. Hindi namin naaral yung mga ganyan-ganyang computer. Ikaw na lang gumawa. Yung parehas tayong sinasahuran. Parehas Yeah. tayong Malaki pa nga sweldo nag-work. mo. Tapos malaki pa nga Actually. yung sahod mo. Tapos gagawin ko yung line of work mo na dapat sa'yo. Tapos sinasahuran ka, tapos malaki. Diba parang ako, kung gusto mong matuto, i-open mo yung sarili mong matuto. Yes. Diba? Hindi yung ipapasa mo yung trabaho mo. Kasi gagamitin mo yung card na wala kang alam dyan. Oo, So, there's a nakakainis. fine line between making excuses and not really able to do things. Eh. Kasi meron True. namang mga bagay na pwede mo pang matutunan and you just refuse to learn it. Totoo yun. Ayaw mo lang talagang matuto. So, ayun. Kasi kung gusto mo yan, may manipis na diba? linya lang doon. sana naririnig po ninyo. Wow. Hindi, isa-send ko to sa sa HR. Ito yung Di mo na pa kailangan mag-resign. Terminated ka na. hindi ka nakapag-resign, tinanggal ka. Never po ako nag-resign. Tinanggal na lang ako. Ganun. Tinanggal pala. So ano pa mga signs na nakakita niyo kapag you think Ako, it's time I'll add. Go. Mm-hmm. Ako, feeling ko kapag hindi ka na nag-grow. Yes. That's a big factor. Yung parang parang yun nangyayari sa'yo is that nagiging routine na lang siya. Yung parang, okay, gagawin ko to. Pero hindi na nag-grow yung, hindi ka na nag-grow holistically. Kasi not just when it comes to the skills, diba? Of course, ma-apektahan din si physical, si social. So, kung hindi ka na nag-grow holistically, parang sa akin, hindi na siya worth it na magtrabaho pa. Or baka kailangan muna ng job na sa tingin mo, mas ma-explore mo pa yung skills mo, mas ma-enhance mo pa siya, something like that. Agree ako doon, JB. Yung sa tingin mo yung hindi ka na na-challenge, na araw-araw yun na lang yung ginagawa mo. Oo. Pero sa tingin ko kasi sa ating millennial, yun yung sa atin eh. Kaya isa rin natin hinahanap na signs. If hindi na tayo nag-grow, sina-challenge natin yung sarili natin na mag-grow faster. Kung kaya nating scope sa isang kamay natin na lahat makuha natin, kung kakayanan, gagawin natin. We like to explore things. We like challenges. And that, parang yun yung nagiging motivation natin to work harder. If meron tayong challenges na na-encounter, diba? So, parang ganun yung tingin ko dun sa generation na meron tayo. Yeah. Ako sa work, honestly, ito yung thinking ko, mindset ko lagi sa work. Hindi pa ako magaling. Kasi, pag ganun ko nakita yung sarili ko, hindi pa ako magaling, I'm eager to improve. Marami pa akong pwedeng improve and so on. So, pag dumating ako sa point na nakita ko, ay, magaling na ako dito. So, ibig sabihin, hindi na ako nag-grow kasi magaling na ako. So, parang kabisado ko na siya like it's the back of my hand and so on. So, parang hindi na siya magandang sign kapag nakita mong magaling ka na and then wala na ang challenges. So, dapat lagi mo nakakita yung sarili mo na hindi ka pa magaling and you still have things to improve. Laging everyday that may nakita ka, ay, pwede ko itong baguhin.
on my way to interact with my clients or on my way to create this report and so on. So, I think yun yung sa akin in terms of hindi na nag-grow. Yes. Ano pa sa tingin ninyo yung mga signs ninyo? Ako Ikaw, meron JL, pa baka ako. Ayun, Sige. go Mr. E. Go, Mr. E. Sa akin yung employee-employer relationship. Of course, yun yung turning point ng isang manggagawa. Sabihin natin manggagawa. Tayong mga manggagawa. Of course, number one, yung assistant. Lalo na ngayong pandemic. Ano ba yung BCP or yung contingency plan na ginagawa ng employer natin? Kumbaga kung papasok tayo, ni-require ba nila, kasi I heard sa mga ibang companies, bago ka mag-require to work sa office or sa station mo, kailangan mo munang magpa-test kung COVID ka or COVID-free. Para of course, work safe yung environment niyo is comfortable ka na galaw-galaw, na COVID-free naman yung environment for that, which is shoulder siya ng company. So that would be a good parang benefits, of course, assistance na rin kasi medyo mahal Mm-mm. Sayang rin siya parang pang isang buwan nyo na rin na pangkain or yung ibang shoulder pa, mas mahal. Yeah. So, yun yung Another thing would be, of course, yung benefits. Benefits, kunwari, ikaw sa sales, in the sales environment, ang nagbebenta ka ng million, pero yung mga nabebenta mo is wala ka namang kukuha na commission. Like what I am doing right now. Bebenta ko ng mga 4.5 million, end up mga 5 million. Pero at the end of the day, pag na-close mo yung deal, wala kang motivation na benefits na makukuha ka man lang ng certain commission. Tapos sayang lang. Pag inisip mo sa kabilang company, na-close siya ng, let's say, 10 million in a month. Tapos, in every that, meron siyang 1% na commission. So, 1% of 10 million is how much? Medyo malaki rin talaga siyang tulong. Like around 10,000. So, that's additional agad na 10,000 every month aside from your basic. So, bakit ka pa mag-i-stay kung meron namang kaya mo namang gawin? Makakapag-earn ka, makakatulong sa'yo ng agad. When it comes to that, gagrab mo na yun, malamang. Yeah, I think maganda din yun. Tingnan mo yung benefits mo if you are short-changed ba sa current company mo o hindi. Kasi mako-compare mo naman talaga yun when it comes sa iba't ibang company. Of course, hindi ka naman, malalaman mo naman yan through your friends, ano ba yung benefits ng company nyo, yung benefits or what, kung meron bang mga, kahit hindi mismong yung amount malalaman mo kung meron man sales commission, malalaman kung yung iba may health card, yung health card nila, kasama pa nila yung mga magulang nila, that's for free, health card, may mga ganon. Let's say, yung iba may optical. Yung optical nila, pwede kang maggastos ng every year at maximum of 10,000. Wow. So, it's up to you kung nice, kukonsume mo siya or bibigyan mo sa magulang mo para sa salamin or check-up. Meron ring health na mga minimum 10,000. May mga ganong company na in a year or in a month, yung benefits nila is sobrang iba. Na which is, sa tingin mo, kaya ko naman gawin yun. Kaya ko na pumasok sa company yun. Why not na-try? So, that would be a sign for me. Na sa tingin ko, yung current work ko, current na ginagawa ko is the same thing lang ng ginagawa nila and I am capable na more than doing what they are doing. So, why not I try? So, most likely naman, if it's God will, tatanggapin ka naman nila to your new company, to the new environment. Yeah, but let's be honest, of course, we're working because we have family that we need to support, diba? And of course, dun sa mga needs natin in life as an individual. So parang, hindi naman siya masama if tinitignan din talaga natin yung mga bagay na yun, diba? Na yung mga benefits, something like that. Hindi naman kasi laging, kanwari, mahal mo yung, hindi na yun kahit gano'n mo kamahal yung company. Oh my God. Ang hypocrite. Sorry sa word. Kasi, let's be real. May mga ganun tao na sobrang mahal nila yung company na kahit alam nilang may mga bagay na mas better
'Diba? Mas pinipili pa rin nilang magstay sa company. Kasi minsan, nakasanayan na. 'Diba? Nakasanayan na. Ito na yun eh. Nakakatamad ng umanap ng iba. Or just talagang nakikita nila siguro one day magiging ganito yung company to, tapos gusto kong magstay na nandun ako sa mga panahon na yun. Yung ganong thinking. May mga ganong tao, di ba? So, They embrace pero loyalty. maging, okay, huhugot naman ako bigla. Sorry. Narinig ko kasi yung word na loyalty. Wala naman kung maging masamang maging loyal po tayo sa work. Maganda rin pong maging loyal po tayo sa relationship. Joke lang. JB. So, kung magre-resign ka na, di ba? Nakita mo na lahat ng signs to resign. Ano yung mga dapat mo i-consider bago ka mag-resign? Hindi naman kasi dapat agad-agad resign ka na. Yes, totoo naman din talaga yun. Lalo na kung ako, number one, sige, magbibigay ako yan. Things to consider before resigning. Nakapag-ipon ka ba? Yes. Diba? Ano bang mag-resign ka bigla na wala kang ipon? Paano yung mga months na naghahanap ka pa ng work? Anong panggagastos mo? So, mas mabuting bago ka mag-resign, you make sure na kaya mong i-survive yung sarili mo dun sa expected time mo na wala kang work. Diba? Kasi mahirap talaga yung wala kang pera, let's be honest. Mr. E, gaano ba kalaki yung savings mo dapat bago ka mag-resign na pwede ka maging unemployed? Sige, ano lang. Estimate At lang. least maglaan ka ng minimum na kung kaya mo nga bago mag-resign, may minimum kang 3 months na savings mo eh. Yeah, same tayo. Yes. Kasi diba, hindi mo alam kung gaano katagal. You'll never know. Unless, ang thinking mo, makibatin na lang ako, JB, ang thinking mo regarding sa savings is, meron ka naman ng job na lilipatan. So, security-wise, okay lang na mag-resign ka na kahit wala ka pang savings. Pero right after the following day, meron ka ng job na magbibigay sa'yo on that month. Hindi ka dapat mawalan hindi ka dapat mabakante. Oo. Ganon. Hindi ka dapat mabakante. Tama. So, either aside mag-save from ka ng 3 months or may work ka na kagad. Yes. Kasi dapat pag nag-resign ka, yung lifestyle mo nung may trabaho ka ay hindi pa rin magbabago kasi yung bills mo ay hindi magbabago. Totoo yun. Hindi mag-a-adjust ang bill dahil sa'yo. Sabi mo wala kang pangbayad. Di ba? Pupulan ka. Oo, good luck sa'yo, girl. May mga iba pa namang biller na napaka gahaman. Alam mo yung one day lang, mal-late ka lang ng one day, wala, puputulin ka nila. Oh, grabe. Tsaka yung interest, Yung We mga are calling interest. you out, PLDT. Oo. May kalaban na sila ngayon. Wow, wag nyo na pag-usapan yung mga ganyan, Diyos ko. Walang mga binayad yan sa promotion. Oo. Pero, bibigyan namin kayong good PR pag nyo kami. Oo. Yung tipong ma-delayed ka lang ng isang araw, putol agad. Seryoso yun. Tapos matagal yung reconnection. Yes. Pag nagbayad ka on that day. Yeah. Tapos, mahabang proseso din yung magpa-reconnect. And so, totoo rin yun. Pag nawalan kayo ng internet, ng kahit bayad naman na kayo, matagal din yung process. So, galingan nyo na lang makipag-away. aside from savings, ano pang dapat i-consider before resigning? Ako siguro nasagot na rin naman sa savings siya, would be yung monthly bills mo. Sasapat ba talaga? If kaya mo bang i-sustain? Would be, of course, kakahibat nun yung salary eh. Yes. Bakit ka ba lilipat? Ano ba yung reason mo kung bakit ka lilipat? Of course, hindi ka naman hypocrite na dahil ayoko. Okay lang na ako the same salary from my current job. Of course, ang aim ko would be at least may better opportunity. Bakit ka lilipat? Dapat pupunta ka sa greener grass. Oo, hindi dapat parang lumipat ka, mas naging mababa. Yung ganun. Dapat pataas. Nag-gain ka ng benefit. Yes. Ako, siguro ako, hindi pa rin, I'll share my story.
Like, hindi pa ako nagre-resign. Pero minsan kasi naiisip ko na yun. 'Di ba? Pero ano yung mga nag-hold back sa akin? Bakit hindi pa rin ako nagre-resign? 'Di ba? Kasi papasok yun dun eh. So, ako yung number one, yung kino-consider ko is salary. Hindi, ang hirap, hindi, ang ganito po yun, listeners. Kung ito na yung salary na expected mo monthly, tapos bigla akong nag-resign ako, for example, tapos nakahanap ako ng work, which is hindi niya kayang pantayan yung salary na binibigay dun sa work ko dati. Yun. So, feeling ko yung mas mahihirapan yung life ko. Okay? Sobra. Second thing is that yung pinaka nag-hold back sa akin is yung environment, hindi, my friends. Wow! Ang emotion, yung colleagues ko. Kasi yung colleagues ko dun sa work is that okay silang katrabaho. Actually. Yung parang mamamotivate ka to work with them. Kasi they're good. So, yun din. And at the same time, yung pangatlong reason kung ba't hindi pa rin ako nagre-resign is nakikita ko pa rin yung sarili ko na nag-e-enjoy ako dun sa ginagawa ko. Nag-e-enjoy pa. Hindi ko nararamdaman ko yung pagod, of course. Pero yung motivation ko, yung passion ko pa rin dun sa ginagawa ko is nasusustain pa rin. So, parang ako, masaya pa rin ako pumapasok sa work. Not the, of course, may mga bagay na ayaw. Pero, hindi ko nasasabihin. Pero yun yung tatlong motivation ko kung bakit hindi ako nagre-resign sa work ko. Mr. E, meron ka pa bang ibang kino-consider before you resign? Kumbaga, ako ang kino-consider ko na lang is kung babalikan natin yung unang tanong kung ano yung mga signs na bakit ka magre-resign. Kung na-fill out niya lahat ng checklist na nandoon, employee-employee relationship is toxic environment, when it comes to workmate, politics. Pero kung mababalance out naman niya na, okay, toxic na environment as a whole, pero yung department mo naman is more than capable na magbigay sa iyo yung negativity na binibigay ng working environment nyo. Kasi pwedeng as a company, toxic, pero as your department is nababalance out niya, so nawawala yung pagiging negative ng toxic environment. So that's a good thing na pwede mo i-consider because you have almost a peace of mind eh. Kasi, okay company, hayaan mo sila. Pero with as a core team, iba naman mas sila yung lagi mo nakakausap, nakakasalamuha. So, nawawala siya eh. Kaya nga na sinabi ni JB, yung friends, yung colleagues mo na lagi mo nakakasalamuha. That's what sticks you eh. Kumbaga sa work mo eh. Siya rin yung another thing na mag-hold on sa'yo. Yes. Ngayong pandemic ba, advisable na mag-resign? Ako unang sasagot na bago yung ating extra battle. Ako hindi. Hindi advisable for you. Hindi siya advisable for me. Kasi number one, ang hirap po humanap ng trabaho this pandemic. Mm-hmm. Pero kasi, kung meron niyang mga reasons, like for example, kung nare-risk na yung health mo. Oo, feeling ko hindi na siya healthy. Kung bibigyan ka naman ng COVID ng work mo, mag-resign ka na, di ba? Oo, yung ganun. Kung bibigyan ka ng COVID ng work mo, mag-resign ka na. Eh, mas may importante yung buhay. Magtambay ka na muna ng kung kailan maging okay. Kaysa mamatay ka, di ba? Oo, JB, tama. Kung pino-force kayo pumasok, pero wala namang shuttle service na binibigay. Shout out nga pala. Shout out nga pala. Pero meron ka namang mga colleague na mababait, so sinasabay ka na lang nila. Yes, may mga ganun yes. Oo, may mga ganun tao. Like, taga-outside ako ng Metro Manila, wala akong colleague. Besh, may Grab na, Rizal. Wow. Wala, nakita ko lang. Pwede na mag-Grab hanggang Rizal. Hindi ako taga-Rizal, so. Ay, oo nga pala. Sorry, mali ako. Yung dati nyo pala yun. Okay. So, ayun.
So, di ba, kung bibigyan ka naman ng COVID, mag-resign ka na. Pero, Ay, ikaw ba, Mr. yeah. E, ikaw ba advice mo mag-resign na? Or ano ba yung extent na magsasabi sa'yo, kahit may pandemic, mag-resign, aside from bibigyan ka ng COVID? Ako, ang major turning point ko kung ba't ako mag-resign during pandemic is my opportunity. Yung may... better. may Laging may katanggap. better opportunity. If nakapag-contract sign na ako sa other company na nag-i-interview. Kasi, honestly, babasagin ko yung sinabi ni JB. Though sa corporate kasi, sa corporate industry, sa business industry, or ako sa retail, nasa retail industry kasi ako ngayon. So that, medyo madaling maghanap kahit ngayong nasa pandemic. Luckily, meron naman. I am trying din eh. I am trying as a consultant with my profession. So, luckily, okay naman si employer na during my interview. Ang nire-require niya nga sa akin, immediate work ASAP. Kaya lang, hindi siya okay na mag-render muna ako sa company ko. Kasi I need to render, of course, 1 month eh. So, dun siya hindi okay. Dun kami nagkaka-conflict. So, in consideration sa mga kung magre-resign ka, I advise na wag, lalo na kung may tinutulungan ka. Of course, the goal naman natin. Yes, if meron kang ano. Totoo. Your own, sige, mag-resign ka. Kung hirap ka na talaga pumasok araw-araw, if nire-risk mo yung health mo. Wala lang kasi ako naisip ko. Sige, go on, JL. I think, pwede ka namang mag-resign during pandemic kung may mga tao or may family sasalo sa'yo. Even though wala kang na-save. Kasi, what if na-apektuhan na rin yung mental health mo aside from your physical health na binigyan ng COVID ng work mo, diba? So, ayun. Pero ang thinking ko naman, ano yung thinking? kasi mahirap mawalan ng work in times of pandemic, especially if you're supporting a family. Yes. Totoo naman yun. Kung ikaw yung breadwinner, tsaka, hirap siya. tingnan mo naman yung society natin today. Di ba nakikita naman natin na ang daming natanggal sa trabaho? Maraming na unemployed. Di ba isipin na lang din, isipin natin yun. Sila wala akong sapat na dahilan para umalis sa work. For example, tas aalis ako, parang ganun. Parang isipin mo yung mga taong, gusto nilang mag-work. Pero no choice sila, kailangan mag-resign. No choice sila kasi tinanggal na sila. Yung ganun. Kaya yung iba parang ganun lang yung thinking ko. Ito, para sa mga privileged na work from home, marami tayong kababayan na bumabiyahe araw-araw para makapagtrabaho. Yung iba nga naglalakad para ma-provide pa rin. Oo. Ginagawa nila yun para sa pamilya nila. So, kung privileged kang nasa work from home ka or may pera ka naman kahit mag-resign ka. So, imagine the struggles of other people. So, yes. Totoo yun. Yun lang yung naiisip ko. Kaya ngayong pandemic, hindi din natin pwedeng piliting mag-resign yung ibang tao. Just because, na-checkan lahat ng pinapacheck natin kanina mga signs. Totoo yan. Ayun. Pero kung I'll go. Meron, of course, pwede mo siyang, at parang relationship pwede mo siyang balikan kung bakit mo ba pinili yung job na yan. Kumbaga, in every profession, kasi unlike nung kung bakit ka na-resign, meron siyang turning point kung bakit ka napunta sa job mo ngayon. So, it would be parang snap mo, bakit nga ba? Bakit ako mag-resign? Privilege na nga na hindi ako kasama sa na-retrench. Privilege na nga na nag-work from home ako. Hindi ako pinapapasok. Privilege na nga na provided nila yung mga gadgets. Why not na sana all provided. Sulitin mo na lang yung opportunity na binibigay sa'yo and just do your best. And then, of course, matatapos din naman to. Sana, hopefully soon. Then that's the time na you have to look for we are all praying for that. Yeah. Tama naman yung narinig niyo yung sabi ni Mr. E. Pakinggan niyo yun. Yun yung tamang decision ngayong pandemic. Balikan mo kung reason mo ba't nandyan ka sa work before you decide. Yes.
eto na. Halimbawa, na-convince mo yung sarili mo, na-convince ka ng environment mo na mag-resign. Ano ba dapat dapat ba nagbibigay ng resignation letter? Depende sa point of view. Kung baga kung ikaw naman is terminate, Hindi ano na. pang lakas ng loob mo na magbibigay ka pa, pa ng mukha mo. Pero kasi mas maganda siyang way kung nararamdaman mo na malapit ka ng i-terminate. Unahan mo, no? Yes. Mas maganda siyang ilagay sa resume na kung ba nag-resign ka, hindi ka tinanggal. Kung baga pag sinabi ng tinanong ko ng HR, what's the reason? Lagi may ganun what's the reason of leaving your previous job? Kung baga sinabi mo termination, tuldok na yun Ang conclusion na ng HR, bakit kaya termination? Siguro bad yung work personality, ethics. Yeah, personality, ethics. So, unahan nyo na, tandaan nyo yan. Unahan nyo mag-resign bago kayo ma-terminate. Kasi mararamdaman naman yan. Since ang mag-terminate naman sa'yo is yung immediate head mo. Mm-hmm. Not unless may violation kang ginawa. So, HR ang maglalagay sa'yo. Ano pa? So, dapat kang mag-resign kasi mas maganda yung tignan sa resume. Is that explaining? Anong ilalagay mo sa resignation letter? Kasi ako dati, honestly first resignation ko, sobrang buisit ko. Gusto ko lang ilagay, I resign. Kasi ganun lang. Tapos, ayun, hindi pala siya dapat yan. So, ano ba mga dapat niya ilagay, Mr. E? Okay. Meron kasing mga irrevocable resignation. Kumbaga, meron kasing, pag sinabi ng irrevocable, of course, hindi ka na magpapapigil. Mm-hmm. So, meron naman yung iba na nag-send ka ng resume, na resignation, pero nagka-counter offer yung employer may. Kumbaga, gusto ka pa niyang i-hold on. Yes. Magbibigay siya ng better na salaries. Magkano ba yung offer sa'yo nung lilipatan mo? Baka kaya namin ibigay. Mga ganon. So, most likely, ang kailangan mo talagang ilagay would be yung totoong reason. Yeah. Anyway, magre-resign ka na bakit ka pa mag-hold back during your resignation letter? Of course, yung totoong reason, it could be mga parts. Yung reason mo kung bakit ka magre-resign. Of course, thankful. Mag-thank you ka with the management kung ano yung natulong nila, and also during your span of years ng work mo, it should be included sa mismong resignation letter. And also, if you kung gusto mo man magpahabol, would be ilagay mo na there's a better opportunity. Meron kasing mga ganun dinadirect nila sa employer nila na ganito makukuha ko for that one. Kumbaga, nagpapakatch na tinatry magpahabol. Baka kaya mo ibigay. Kasi yung nasanay na ako May mga ganun kasing mga Maganda yun. Ako siguro tama yung mga sinabi ni Mr. E. Tapos kung ilalagay mo doon yung mga reasons mo, make sure na you are using a language of professional. Na dapat yung language mo doon, the way you deliver it, is professional pa rin. Hindi yung parang nakikipag-away ka lang or bas nagra-rant ka lang. So make sure it's professional and you make it sound logical para maintindihan ka nung immediate boss mo, ng HR, kung bakit mo ka nag-resign. Tapos, di ba, mas magandang communication siya na, one, be thankful. Kasi, ako, nilagay ko talaga doon na I'm thankful. Kasi may one way or another, may tulong naman siya sa'yo professionally and personally. Totoo yan. Tapos, and to end in a good terms with the company. Dahil nakatulong naman din talaga. Aminin naman natin yan. Nakatulong siya sa'yo. Ako always choose to be the bigger person. Kahit ano yung nangyari doon, make sure na you let them feel that you are a professional and you are there for the job and you're going out of the company because you can no longer handle the job. So ganun, be professional sa kahit anong trabaho yan. Basta kailangan pasa ng resignation letter. Make sure na professional yung pagkakasabi mo. Para 'di ba? Mas angat ka per se kasi you landed you were trying to be the bigger person. Yeah.
Tama. Agree ako dun, JL. Kasi during the resignation mo naman, there's a process eh. So after my resignation, of course, tatanggapin siya with HR, saka yung exit interview. Kung hindi mo na talaga kayang pigilan yung nararamdaman mo, i-voice out kung ano man yung gusto mong i-improve, kung may galit ka man sa seniority ng mga heads mo, or what, pwede mo siyang i-voice out during sa exit interview ninyo. Oo. Alam mo, umiyak ako ng exit interview. So, doon ko Never pa ako nailabas. nag-exit interview. Hindi ka ba na nag-exit? So, naiyak talaga ako nung exit interview na one. Kasi dalawa yung exit interview ko. Sa pinaka-head, tapos yung sunod na head. So, gano'n. Sobrang emotional ako. Kasi parang yung mga questions is really personal. So, kaya, yun. Kaya alam nyo na, doon kayo sa exit interview magsasalita talaga. Kasi hindi naman nila nire-record. Oo. So, parang magiging personal nga yung tama si JL. Personal touch. Yes. And then, tsaka para mabigay mo na rin yung para mabigay mo na suggestion yung company or yung institution, how they will help or do certain things when it comes to yung nakita mong perspective kung bakit ka aalis. Yes. Diba? Malay mo naman, ikaw yung makapagpaano ng isip. Diba? Ikaw yung maging bayani, no? Or parang ikaw yung maging, nila, oo nga, no? Baka we need to do something about it. Something like, diba? Ikaw yung makapagpagising. Yeah. Kaya you just need to be honest. Dun sa pinaka-exit interview mo. Like, sabihin mo talaga yung pinaka-kailangan mo sabihin. Pero hindi lahat ng company may exit interview, ha? Yung mapapalad lang na company. So, baka mag-expect kayo pag nasa yung resignation, may exit interview kayo, nabangan nyo, wala na. So, hindi lahat ng company may exit interview. Depende sa company. Depende pa rin sa company. Pero sana lahat. Kasi it's a good thing. It's a good evaluate thing, diba? Their system. Yes. Especially, yung mga tao mo yung nakaka-experience na. Mr. Amy, question ako. May resignation ba na effective immediately? Kasi usually, yung ako naranasan ko hindi siya effective immediately. So, may 1 month and so on. Paano yung effective immediately? Meron, lalo na kung hindi naman ganun ka-critical yung job mo. Like, hindi naman ganun kaano yung kung hindi role mo. Kung sales, kasi kung sales normally naman, endorsement na, yung endorsement niya kahit 1 linggo lang eh. Baga, ipapakilala mo lang siya sa mismong client mo, kung siya na yung mag-handle sa account mo. So, hindi na siya kailangan ng 1 month pa na render. So, immediately siguro, nagiging most applicable siya kapag health concerns na eh. Kumbaga, life of, kailangan na talaga niyang advice sa hospital na kailangan na magpahinga and not to work for 8 hours. Yun yung hindi na siya maki-question ng HR. So, for sure, that would be. Siguro, ang effective immediately, number 1 dyan would be a wall. Pero hindi siya. Hindi ka nag-resign. A wall. Nag-resign. Pero kasi, go. Ang mangyayari naman doon, kaya ka naman kasi nag-a-wall kasi may work ka na napuntahan. May lalanding ka na job. So, ibig sabihin, kinonsider naman na siya ng mismong ng employer na lilipatan mo. Alam niya na kung ano yung situation. Or whether or not, hindi mo dinisclose or kung di mo man dinisclose, okay, wala sa current employer na yun. Na currently yung job. Kung dinisclose mo man, alam niya yung sitwasyon mo. So, parang, minsan nga nag-a-advise pa sila or what, na ganito na lang kung paano. Pero advisable ba ang mag-a-wall, Mr. E? Ako? Ethically. Sa nangyari sa akin, yung hindi ko dinisclose na isang job, kaya ako na ganun is, hindi mo kaya. Kumbaga, napilitan ka lang kasi na pumasok sa job na yon para magkaroon ng for the sake ng monthly income, monthly resources. Pero at the end of the day, sa 1 linggo pa lang is nasa checklist mo na agad na
hindi ka para sa ganung job na pumasok para sa weekend kasi merong mga taong ganun na willing silang pumasok or sacrifice yung weekend nila. So, another thing for that. So, if hindi ka willing sa mga gano'n, sa mga currently environment, yun yung nangyayari for the awol Kung sa tingin mo, hindi naman siya lagay-lagay sa resume mo, bakit mo pa parang ipoprolong yung hardship mo? Ako, I have a perspective on that. Ako, I do not recommend AWOL at all. Bakit naman? Kasi ako dapat, at the first place, alam mo dapat yung pinapasok mo. Kasi ikaw yung nag-apply doon. Diba? So, ako parang hindi siya professional for me gawin. Kasi ikaw yung lumapit dun sa company, tinanggap ka nila. So, bibigyan mo pa ng problema yung company at least, diba? Ganun yung akin. Ako naman, ang perspective ko ay, deserve ba ng company mag-awol? Pag deserve, go. Support ako dun. Pero kung hindi naman deserve, wag natin do gawin, it properly. Diba? Pero kung deserve, kagaya ng sasabi ni Mr. E na parang this is a toxic environment na first week mo pa lang alam mo na agad na you're not for this job. So, I think okay lang mag-awol. Pero kung hindi naman toxic yung environment and also nahanap ka lang ng magandang opportunity or better opportunity, edi resign properly. Negotiate properly with your future employer. Diba? Yung mga mag-hire na sa'yo. Ang sa akin dyan, kung hindi ka pa, ang takeaway ko dyan sa awol na yan, kung hindi ka pa nag-work for at least 15 days, pwede. Pwede. Possible. Pero kung nakapag-isang buwan ka na, sayang yung opportunity. Pwede mo siyang malalagay or more than 2 months ka na. Tapusin mo na lang yung probationary period mo. 6 months lang naman yun While habang naghahanap ka under probationary, pwede ka naman mag-side trip na maghanap ng opportunity. So that would be parang a smartest way na, okay, at the end of my probationary, alam ko naman na hindi ako irregular na to or hindi naman ako magpaparegular. Why not use na lang for the 6 months? Magtrabaho ko, monthly, may resources ako na kukuha. Pero at the end of the day, after 6 months, may nahanap na ako bagong work, which is sa tingin mo. Kasi, bakit ka mag-resign kung alam mo namang gusto mo yon. So, mag-resign ka dahil alam mong sa lilipatan mo is mas mamahalin mo. Kumbaga galing ako sa marketing field. Completely naging sales field na ako. So, that would be parang additional point na bakit ako, kasi parang during my first job, to share lang, JL, sa akin first job is during parang nasa 3rd month na ako, pagkapasok ko pa lang sa company ng first job ko. Sabi nila, bakit marketing? HR pa nagsabi na, bakit marketing? Alam mo ba yung parang may bulong-bulungan na ganito galing yan, walang tumatagal sa work nila, or walang tumatagal sa kanya. After 6 months, nagpapahanap ulit ng bago. So, naramdaman ko siya actually mga 2 months na iba yung atake niya sa mga sa mga delegates niya. Kumbaga sa under sa kanya, iba talaga yung atake niya. Pero at the end of the day, if ikaw is yung mahina yung loob, na hindi mo iti-take yun as challenges na di lang naman ganito yung magiging agent head or supervisor na mararanasan ko, baka in the future, the same thing. Why not test yourself kung hanggang saan yung tolerance mo? Oo. Diba? Hindi, tama yung sinabi ni Mr. Ian na hindi maliit na inconvenience lang, mag-resign ka na. So, test your tolerance pagdating sa company para alam mo din naman yung limitations mo. Hindi mo pa na-discover kung hanggang saan yung limitations mo. Kumbaga nabulungan ka lang. Resign ka na. Resign ka na. So, dapat sariling decision mo talagang ang resignation. Hindi siya kagaya ng habang nag-aaral tayo na huwag ka magpasa ng assignment. Huwag kayo magpapa-influensya sa pagdating sa resignation. Dapat buong-buo yung loob nyo pag nag-resign kayo. Para at the end of the day, kapag hindi nag-work yung mga susunod mong
you cannot blame anyone for your decision. You can only blame yourself for resigning. So, after listening to this episode, kung tingin nyo, it's time to resign, then go ahead. Pero if not, stay. Take time, enjoy the process. So, may gusto pa bang sabihin, Mr. E, ma-advise sa ating mga nakikinig? Okay. Sa mga listeners natin dyan, feeling ko, mas advice ko na gumawa kayo ng checklist ninyo. Of course, may kanya-kanya naman tayong checklist ng tolerance natin eh. Kung sa tingin natin napupuno na tayo, kung napuno na natin lahat 100% checklist natin, or the other thing around is yung remaining na unchecked na hindi pa natin na-check from our checklist is ma-overpower niya. Let's say you have 10 na checklist down there. Tapos 9 of them pumasok sa criteria na mag-resign na ako. Pero yung pang 10 is unchecked, which is ma-overpower niya yung 9. Baka hindi pa nga time na mag-resign. Mm-hmm. I agree with that. So, thank you, Mr. E, for your time today. I know, naging mahaba yung week mo and sinamahan mo pa din kami dito. So, maraming salamat. I know you're busy. Thank you for giving us your time. Narinig yung paraan pala ng pagsasalita. Grabe, di ba? Very professional. Very professional. Para sa'yo na sa isip, JL. Alam nyo na kasi namin dinampot to. Yeah, kung gusto niyo mag-franchise, mga listeners. Wow. Call me. Or reach me. Oo. Pero baka pwede naman sabihin yung PR nyo na mag-sponsor. Send yun, email nyo lang po kami or send us a message kung gusto nyo pong malaman yung contact number ni Mr. E. Ay, oo. Sa single si Mr. E. Baka. Yes. Lahat ng babae sa mga girls nyo naman, very professional. May pangarap sa buhay. Career oriented. Gwapo po to. Gwapo po to. Very career-oriented. Baka naman po mag-a-apply kayo as girlfriend kay Mr. E. Go na po, ladies. We're looking. Kaya kitang buhayin. Narinig niyo yun. Narinig niyo yun. Kaya kang buhayin. So, doon ka na sa ganyung klaseng lalaki, wag ka dun sa mga patapang tambay lang. Oo, loyal to. Oo. Saka may time ka pa sa friend mo kasi I understand. Oo, di ba? Understanding. So, naging dating pala yung topic. Kanina tungkol tayo sa work resignation. Ngayon, binebenta na natin si Mr. E. Naging dating, pala tayo, podcast. Please text me 906. My God, Mr. E. Nagbigay ng number. Email nyo na, DM nyo kami. Kami na magsasend sa inyo ng number. Oo, kami na po. Opo. Kami na pong bahala. Send us a message na lang po. No. Let's drink. Let's drink and let's see what's after battle. What will happen after the battles? So, this is the end of our episode today. For more updates, follow us on Twitter, Instagram, and Facebook at After 2 Bottles. So, that's number 2. So, at After number 2 Bottles. And if you want to share your stories to us or if you have questions, you may email us on after2bottles@gmail.com. And kung nagustuhan mo yung episode namin and yung mga signs namin for you to resign, send mo to sa friend mo na tingin mo kailangan na nila mag-resign. Or, you can post it on your Instagram story so you can see it. So, tag our pages para makita din namin and we can repost Yes, we can share. Oo, yes. Para ma-repost namin. Saka don't forget to DM us para kay Mr. E. Yes, ano bang kayo? Working na. Kami nang bahala kung anong age. Basta working. Wag lang po. Hindi lang po kami tumatanggap ng, hindi pa po legal age. Bawal sa amin yung nag-aaral pa lang na undergrad. Pwede, nag-masters ka na. Hindi, pwede naman siguro kung nag-aaral pa, pero nasa tamang edad mo. Wag. Gusto mo ba yun, sir? Basta mature mag-isip. Diba? Diba? Kaya nga niyang buhayin. Pero wag naman yung sobrang mature na to the point nag-granny na. Baka ganon. Sorry po. We will take note on that. Yung mga nanay po nating single dyan, sorry po, hindi po ganun ganun lang po tayo.
Oo, Inuman na lang po ililibre na tayo lang po dito. niya kayong kape. Kape. Ganun. Sa Mary Grace po. Oo. Tambay po tayo doon. Ganon. So, that's it. Cheers! That's it. Cheers! Yes, thank you.